Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, mainit na usapin. Itong pahayag ni dating Pangulong Duterte hinggil sa umano'y kinarurunan, pinagtataguan nitong kanyang kaibigan na si Kibuloy. Nako, ay tuturo na nga ba ito ng dating Presidente Digong? Si Digong nga ba ang talagang nagtatago o nagbibigay protection dito kay Kibuloy? Nasa bahay niya nga ba nagtatago itong si Kibuloy? Mga kaibigan, naku po, ay aalamin po natin ito. At ito ho ang ating bibigyan ng pagkakataon na talakayin, bibigyan po ng linaw. Ako'y muli nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto ko nga ibahagi po sa inyo itong pahayag ni dating Pangulong Duterte hinggil sa umano'y kinarurunan, pinagtataguan ng kanyang kaibigan na si Kibuloy. Talagang naniniwala po ba kayo, bago tayo magpatuloy, naniniwala po ba kayo, mga mahal kong taga-subaybay, na binibigyan ng proteksyon ni Digong itong kanyang kaibigan na si Kibuloy? Naniniwala po ba kayo na alam niya ang pinagtataguan nitong si Kibuloy? Sapagkat napakainit pong usapin kahit saan po tayo pumasyal ng media platform, ay nandyan ho ang duda, ang mga komento, public opinion sa comment section na tinatago daw di umano ng dating Presidente Digong itong si Kibuloy. Kaya sa puntong ito, ang bibigyan po natin ng linaw itong pahayag ni dating Pangulong Duterte hinggil sa umano'y kinarurunan ni Kibuloy. Mga kaibigan, nandyan po sa screen, ipapakita ko ho buhat dito sa artikulo na ito na napaka malaman ho ng sinabi nitong dating Presidente Digong. Bagamat ito po ay nakaraan ay sinabi, subalit binibigyan na po ng aksyon. Ngayon lang pala ito binigyan ng aksyon ng kapulisan. Dahil susuriin, iimbestigahan di umano, mga kaibigan. At para naman sa lubos nyo pong pangunawa, ayan ho, babasahin ko po sa inyo at bibigyan po natin ng linaw ang artikulo na ito na mainit-init pa, mga kaibigan. Pahayag ni dating Pangulong Duterte hinggil sa umano'y kinarurunan ni Kibuloy, inaalam na kung totoo o joke lang. Ayun, inaalam na. So, ibig sabihin, malinaw dito. Ito ay na-topic na natin before. At tayo nga ho ay nananawagan na kung pwede, ay bigyan ng action ito, imbestigahan kung talagang totoo itong sinasabi ng dating Pangulong Duterte o nagbibiro lang. But ngayon lang po pala, ngayon lang po pala ito nabigyan ng aksyon. Hindi pa noon ho. Dahil itong sinabi ni Digong ho na ito ay almost 1 week na nakakaraan. O, di ba, mga kaibigan? Ituloy po natin para sa lubos nyo pong pangunawa. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police kay dating Pangulong Duterte. Nako po. Maganda. At mayroon po kayong ugnayan. Shout out dito ho kay Colonel Fajardo, ang tagapagsalita ho ng PNP, dahil umaksyon ho kayo, bagamat huli na, ay maihabol pa din. At importante po ito, na mahalaga, na malaman kung talagang totoo itong sinasabi
ni dating Presidente Digong. At kung totoo man ito, sumakatuwid, binibigyan niya ng proteksyon, itong si Kibuloy, o tinatago niya, mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko, lumang tugtugin na yan, nasasabihan ito, ang ikakatuwiran ni Digong ay isang joke lang. Alam ko, sasabihin niya yun isang joke lang Magpapalusot na naman, di ba? Joke na totoo. Ba't ang problema dito? Ano ang magiging nito? Tatanggapin ba sa investigasyon na rason yun? Yung isang joke lang. Kaya tingnan po natin, mga kaibigan. Ito'y kasunod na rin ng naging pahayag nito na alam umano niya ang kinaroroonan ng puganting si Pastor Apollo Kibuloy. So maliwanag po, nagkakaroon po ng ugnayan pag-iimbestiga dito kay dating Presidente Digong na tungkol doon na ika nga po'y kasunod na rin ang naging pahayag nito na alam umano niya ng kinaroroonan ng puganting si Apollo Kibuloy. Ano ang mangyayari kaya dito sa pakipag-ugnayan niya? Ituturo ba si Kibuloy ang kanyang kaibigan? Ikakanta ba si Kibuloy? Ituloy po natin. Ayon kay PNP PIO Chief Police Colonel Jen Pardo, alam naman kasi halos ng lahat ang personality ng dating Pangulo na pala joke o pala biro ito. Nako po, nandiyan na nga tayo. Dapat hindi na kayo nag-imbestiga. Kung yan ang katuwiran nyo, hindi naman po tayo nagmamalinis. Colonel Pardo. Kung yan din lang o tatanggapin nyo. Ang ika nga po sinasabi na joke para wala. Hindi siya matatanong dahil sinabi joke lang. Tapos ang boxing. Dapat hindi na kayo nag-imbestiga dahil inspected na ho rin ang taong bayan yan na ikakatuwiran ni Digong. Na joke lamang yun. Like for example, isang halimbawa. Pwede ko palang gawin yun. Pwede akong umamin sa ika nga po sa publiko na alam ko ang pinagtataguan ni Kibuloy. Subalit nung magipit na ako, at ako ay pinapatugana, iniimbestigahan, ikakatuwiran ko din. Isang joke yun. Dinusot ako. Di ba? Naku po, Diyos mio, Santissima Manlabian. Ituloy po natin. Kaya mayroon aniyang ginawang hakbang ang pamahalaan para malaman ang intensyon ni Duterte sa paglabas ng nasabing pahayag. Ayun para hindi ko masyadong maunawaan yun. Basahin nga ulit natin. Kaya mayroon aniyang ginawang hakbang ang pamahalaan para malaman ang intensyon ni Duterte sa paglabas ng nasabing pahayag. Anong intensyon? Para mahirap i-explain ninyo. Bakit si Duterte pa ang bibigyan nyo? Na ika nga po intensyon kung ano ang ibig ipalabas. Ang importanteng mahalaga dito kung ginawa man niya ito o isang joke, dapat bawal yan. Hindi gawin biro. Ang problema sa atin, maraming batas, ba't walang ngipin? Maraming pag-iimbestiga. Ba't hanggang pag-iimbestiga na lang, mga kaibigan? Like for example, magandang batas yan, mga kaibigan. Pag sumakay ka ho ng eroplano, at ikaw ho ay nagbiro ng anumang hindi magandang biro, tungkol ho diyan sa pagsakay mo sa eroplano. Like for example ay may sasabog. Halimbawa lang mo yun, it's allowed. Allowed kang dakipin. Legal kang dakipin. Legal kang pusasan. Ang ibig kong sabihin, ang gusto kong ipunto dito, kaya naulitan ko, and relation. Dapat ganyan din ho. Kahit hindi dyan sa eroplano, kahit dito, sa ikangay ginagawa ni Digong, na ginagawang biro, kung biro man yan, at alam kong hindi biro yan, yung palusot lang po niya, ay isang biro. Dapat to, ipatupad ng tama yan, bigyan ng ngipin. Dahil gagayahin ho yan. Walang takot. Ang sino man nagagawa na yan. Dahil wala pong ngipin ang ating batas. Basta't sinabi mo na ito isang joke lang, lusot ka. Yun ang gusto kong ipunto.
mga kaibigan. Diretso po natin. Eto. Paglinaw ni Pardo ang mga ganitong klaseng usapin ay hindi dapat ginagawang biro sapagkat mayroong mga bata at ilang kababaihan ang nabiktima, pagmumulisya at pang-abuso na sumisigaw ng hustisya. Palaala nito sa ilalim ng Presidential Decree 1829, mapanagot sa batas ang sino man nagtago sa isang kriminal. Lumantugtugin na naman yung sinasabi mo, Colonel Pardo. Mapanagot sa batas, wala pa kayo napaparusahan. Ay dito pa lang, bigyan nyo ng sample. Itong sinasabi nyo na hindi dapat gawin biro. Ano ang magiging konsekwensyo nito? Ano ang maibibigay nyo dito kay Digong na ikangahoy? Karapatan na ikangapoy leksyon na nauukol, na naaayon sa mga sinabi niya kung ito ay isang joke man. Naku po, mahabang talakayan to kung isa-isahin po natin. Mga kaibigan, naku po. Pero, isang like lang po sa video na to, bigyan natin ng parto. Diyan po sa comment section, inanyayahan ko po, magbigay po ng inyong anumang komento. Malaya po kayo. Bye-bye, pagpalain po tayo lahat.